Tahimik lang akong nagmamaneho. Hindi ko na lang siya pipilitin kung ayaw niya. Marami pa naman siguro akong mahanap yung mas gwapo pa sa kanya. Bakit nga pala hindi ka na lang magpaturok? Napalingon ako sa kanya. Kasi ayoko, mas gusto ko yung pinaghihirapan ko. Sagot ko. Ibang klase ka rin talaga, no? Natatawa ang tanong niya. Ikaw lang yung babaeng nakilala ko na may ganyang mindset. So, yamot na tanong ko. Kapag pumayag ako sa alok mo, anong kaya mong ibigay sa akin? I mean, I don't need money. Ano pa bang kaya mong ibigay, Sulel? Wala na, pero pwede kong sundin lahat ng nais mo. Really? Naiiling na kanyang tanong. Ang desperada ko, di ba? Pagak akong tumawa. Maintindihan mo din kung bakit ko ito ginagawa. Bakit nga ba? Seryosong tanong niya bago napatitig sa akin. Patuloy lang ako sa pag-drive. Kasi nakaka-pressure magulang ko. Gusto na nila ng apo habang ako wala pa sa loob ko ang makipagrelasyon. Wala din talaga akong balak. Kaya naisip ko na humanap na lang ng lalaking kaya akong bigyan ng anak. Mahabang paliwanag ko. Sige. Napakunot ang noo ko. Anong sige? Taka aking tanong. Payag na ako. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko alam kung kinakabahan lang ba ako o excited. At first, I was shocked. Sino ba naman kasing hindi? Imagine pumayag siya sa alok ko. Akala ko nga mahihirapan pa ako. Sabihin na ng iba na wala akong delikadesa o masyado akong maarte. Ito yung way ko eh. Wala naman silang ambag sa buhay ko kaya bakit ako paapekto sa sasabihin nila? Katawan ko naman to at buhay ko. Hanggat hindi ako nakakapurwisyo, hindi ako titigil sa gusto ko. Sabado ngayon kaya wala akong pasok. Wala din naman kaming banding magkakaibigan kaya naman boring ang weekends ko. Napatingin ako sa side table kung saan nakalapag yung ginawa kong kasunduan. Ako na mismo ang gumawa ng kontrata namin para naman hindi na siya mag-abala since ako naman ang pasimuno nito. Napatingin ako sa oras. Tinanghali na naman pala ako ng gising. Akala ko maaga akong magigising. Nag-alarm pa naman din ako, hindi ko rin naman pala masusunod. Napailing ako bago umalis sa kama. Ang una kong ginawa sa pagbangon ko ay ang magsipilyo. Ito ang unang pumapasok sa isipan ko pagmulat pa lang ng aking mata. Dahil masagwa sa babae ang may bad breath, I mean hindi naman ako yung tipo ng babae na madalas makipaghalikan pero syempre kailangan pa rin na hindi bad breath lalo na sa akin na palagi nakikipag-usap. Aminado rin ako na hindi ako inosente. Sa panahon ngayon, marami ng way para malaman ang bagay-bagay. May mga panooring mahalay at may kaibigan akong mga wild na animoy nakawala sa kulungan. Katawan ko na lang ang inosente sa akin pero yung utak ko, masahol talaga dahil sa mga napapanood ko. Matapos kong magsipilyo ay napatitig ako sa salamin. May tsura naman pala ako. Sambit ko bago napabuntong hininga. Pero bakit wala akong matipuhan? Hindi ko pa nararamdaman yung sinasabi nilang sparks or butterfly sa stomach. Para akong timang na kinakausap ang sarili ko sa harapan ng salamin. Si Charlie lang yung taong nakakuha ng atensyon ko. Siguro dahil sa perfecto talaga siya sa paningin ko. Gusto ko talaga kasi kung magpabuntis na lang din ako sa may itsura na 'di ba? Matipuno ang katawan, gwapo at abs pa lang talaga ulam na. Gagawa lang din naman ako ng kalandian, bakit hindi ko palubusin, di ba? Hindi ko ipapaako yung bata sa kanya dahil unang-una ang nais ko lang naman ay mabigyan niya ako ng anak. Natigilan ako sa pag-iisip nang tumunog ang phone ko. Dali-dali ko itong tiningnan at sinagot. Good morning, Mami. Bati ko bago naupo sa kama. Anong good morning ka dyan? Tanghali na, Sulel. Oo nga pala. Kahigising ko lang. Sagot ko. Anong ginawa mo buong gabi? Wala, may dapat ba akong gawin? I asked while shaking my head. Ang mami ko talaga napaka-imbestigadora. Great, so punta ka dito? May ipapakilala ako sa'yo anak. Kinikilig pa na sabi ni mami. Hintayin kita, magbihis ka ng maayos ha, okay? Ano na naman kayang gusto ni mami? Mami, may boyfriend na ako. Seryosong sabi ko. Napakunot ang noo ko nang matagal na natahimik si Mami. Mami, you still there? Ako Maria Solol, wag mo akong babiro ng ganyan ha.
Kadiri talaga pag sinasabi ni Mami yung Maria. Bakit ba kasi nilagyan pa nila nun? Sulel is pretty fine. Sinisira lang ng Maria yung first name ko. I'm not joking, ma'am. Sinasabi mo lang yan para tigilan ko na ang pangungulit sa'yo. Ayaw talagang paawat ni Mami kaya naman napahilot ako sa aking sentido. Pupunta kami dyan, don't worry. Tanging sabi ko bago binaba ang tawag at bumaba na sa kusina upang maganda ng makakain. Nakalagay din pala sa contract na magiging BF ko siya. Siyempre, hindi naman pwedeng isasama ko lang siya sa bahay tapos kapag tinanong kami sasabihin ko bubuntisin lang niya ako. Baby maker lang siya kumbaga. Papatayin ako ng parents ko kapag nalaman nila ang mga kalokohan ko. Ipapakilala ko siyang BF ko then kapag buntis na ako na ang bahalang magpaliwanag kila Mami na break na kami. At hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa. Then yun, anak ko ay aakuin ko ng mag-isa. Malinis at pulido ang plano at bilang pampalubag loob ay willing ako magbigay ng pera sa kanya. Pasalamat na rin kasi tinulungan niya ako. Ang problema ko ngayon ay kung papayag ba siya maging fake boyfriend ko pansamantala at maging display sa family ko. Nakaltukan ko ang aking sarili. Dami kong katangahan sa utak ko, no? Maraming tao ang namumroblema sa love life ko habang ako namumroblema at gustong-gusto na ng baby pero ayaw nang may asawa. Aga mo mang bulabog. Malamig ang boses ni Charlie. Halatang kagigising lang din ito at mukhang nagising nga lang talaga siya dahil sa akin. Here's the contract. Ipinatong ko sa table ang papel na pirmado ko na. Pirma mo na lang ang kulang and it's all done. Read it before you sign the paper. Bilin ko pa. Pwede bang magkape muna ako? Go push. Kaya-rebels lang ako dito. Di naman kita minamadali pero parang gano'n na nga. Nakangiting sagot ko bago kumindat sa kanya. Ibang klaseng babae ka. Naiiling na bulong nito, narinig ko din naman. Next time mas pakihinaan pa yung boses para hindi ko narinig. Nakangiting sabi ko. Stop talking, you're so annoying. Inis na utos nito bago in-start yung coffee maker. Masyado kang maaga. Ngayon na nga lang ang pahinga ko nang bulabog ka pa. Reklamo pa niya na hindi ko talaga ikinatuwa. Hindi ko kasalanang maaga ako. Maarteng sagot ko. Late ka lang talagang gumising. Parang nakakapagsisi na pumayag ako sa kahibangan mo. Too late for that, Mr. Morata. Nakangiting sagot ko. I already signed the contract at tapos na yung usapan natin. All I need right now is your signature para opisyal na at hindi na tayo magkaonsehan. Paliwanag ko. So okay na ba? Here, read it. Inabot ko ang paper sa kanya. Higupin mo pala muna ang kape mo nang magising ka na. I'm awake, Solel. Parang napaka-sexy sa pandinig ko sa tuwing tatawagin niya ako sa pangalan ko. Okay, fine. Sagot ko bago siya hinayaang magkape muna dahil mukhang natutulog pa ang diwa niya. What? Gulat na sigaw niya kaya napatingin ako. Why? I asked. Fake boyfriend mo? Magiging display ako sa family mo? No. At bakit naman ako papayag sa kalokohan na yon? Akala ko ba gusto mo lang nabuntisin kita? Napahilot siya sa sentido. Ang pangit ng word na buntisin. Ayos lang sa akin, totoo naman na iyon ang gusto ko. Kalmadong sagot ko. Yep, totoo ang nakasaad dyan. You read it clearly and that's what I want, Mr. Morata. Siyempre, we need to pretend na may relasyon tayo para hindi naman magtaka family ko kung paano ako nabuntis. Mahirap ipaliwanag sa kanila itong kalokohan ko, okay? Aminado akong baliw na ako, wag mo na akong tingnan ng ganyan. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Pag sure na tayo na may baby na mabuo sa tiyan ko, pwede na tayong maghiwalay. Mahabang paliwanag ko. Seryoso ka talaga? Paninigurado niya. Alam mo ba itong pinapasok mo? Oo naman. Malaki na ako at alam ko na ang kahihinat na nito and for your information lang, Mr. Morata. Kaya kong buhayin ang anak ko. Wala nang atrasan ito. Gusto ko bago ako mag-30 ay may anak na akong nakakasiguro ako. Fine. Napabugas siya ng hangin bago napatitig sa papel. Pahiram ballpen. Agad ko siyang inabutan. Tatanawin kong malaking utang na loob ito, Charlie. Hindi siya sumagot at pinirmahan na ang paper. Done. Walang emosyong sabi niya
bago nilapag ang ballpen. Good, congrats sa ating dalawa. Hihintayin kitang makapagbihis dahil pupunta tayo sa bahay ng family ko ngayon. Ora mismo? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Napailing ako bago sumagot. Matagal na silang naghihintay at may pakulo na naman si Mami. Gusto na naman niya akong makipag-blind date. Kahit na magpakita ka lang para naman makatulog na sila ng mahimbing sa gabi. Hindi na ito sumagot. Iniwan niya ako sa kusina at nagtungo na siya sa banyo upang maligo. In fairness, hindi mahirap kausap si Charlie. Tao siyang kausap. Pwede pa rin naman siya makipag-hangout kay Celine, wala namang problema yun sa akin. At ipapakilala ko rin pala siya sa mga lokaret kong kaibigan soon. Lalo na kay Pauline na napakalakas ng pakiramdam. I'm sure masaya na siya kay Red ngayon. Panayhanin mo ng dalawang yun for sure. Mukhang isang dosenang anak yata ang gusto nila and I'm happy for them. Finally, maayos na ang pagsasama nila, maging yung family ni Pauline. Gwapo mo naman pala. Natatawang puri ko nang makita ko si Charlie. Bagay sa suot mo, kagalang-galang katingnan. Huwag mo na nga akong utuin, Solel. I know your style. Sungit naman pala niyan. Siya na nga pinupuri, ayaw pa. Haha. Hindi mo naman na kailangan sumagot. Ako na ang sasagot sa lahat ng magiging tanong nila sa'yo, okay? Bilin ko. Chill ka lang, mabait naman ang dad ko. Magiging OA nga lang si Mami pero paniguradong makakasundo mo rin sila at mahuhuli mo ang ugali nilang dalawa. Hindi na ako bata na kailangan mong bilinan. Sagot nito. Napairap ako at tumahimik na lang. Sana lang talaga maging successful ang kalokohang ito. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, like, at pindutin ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang video. Thank you and God bless.